promises of God. Ang promises of God, ito po yung hope and assurance natin sa present at saka sa future. Ang promises po ng Panginoon ay, di ba, inaangkin natin. Naalala niyo po ba yung kwento about kay Juan Tamad? Di ba doon sa kwento ni Juan Tamad, nakakita siya ng isang puno. Hitik siya sa bunga, pero wala siyang ginawa. Ang ginawa niya, humiga na lang siya doon sa ilalim ng puno. Hinihintay niya na bumagsak yung puno at saka siya makakakain ng bunga. Pero hindi niya natikman kasi nga wala siyang ginawa eh. Inano na lang niya, hintay na lang siya kung kailan siya babagsak. Sa buhay nating Kristiyano, nung wala pa tayong relasyon sa Panginoon, alam natin na may Diyos, alam natin na may Jesus, pero wala tayong ugnayan sa Kanya. Kaya yung pangako ng Panginoon, hindi pa natin natatamo. Wala pa tayo sa pangako ng Panginoon, hindi pa natin siya natanggap lang natin siya nung nagkameron na tayo ng tunay na relasyon sa Kanya. Nagkameron tayo ng karapatan na bilang maging mga anak niya. Kaya yung pangako ng Panginoon, sa bawat buhay natin mga mananampalataya, inakamtan natin nung tinanggap natin ang ating Panginoong Jesus, yung buhay na walang hanggan. Ang teksto po ngayong araw na ito ay matatagpuan sa Proverbs 3:4-6. Sabi po dito, trust in the Lord with all your heart and lean not in your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will direct your paths straight. Ito po ay sulat ni Solomon. Tunay na, paano ba tayo magtitiwala sa Panginoon ng buong puso? Ang dapat po natin gawin is acknowledging His God's sovereignty. I-acknowledge po natin siya dahil tunay na wala naman po talaga tayo magagawa. Dahil sabi nga, we need to acknowledge na without God we are nothing because God is God and He has supreme power and authority over everything. No, dahil siya nga talaga yung may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Kaya magtiwala tayo sa Kanya ng buong puso. At sabi nga sa Colossians 1:16, for by Him all things were created, things in heaven and earth, visible and invisible, whether thrones or powers, rulers and authorities. Tunay na siya po lahat ang lumikha ng lahat ng bagay. Nakikita man natin at hindi nakikita. Kapangyarihan man at ang lahat ng may authority. Siya po lahat ang sa Kanya po lahat nagmula yun. Kaya wala po tayong may pagmamalaki, wala po tayong naiambag sa kapangyarihan ng Panginoon. Kaya ang dapat po natin gawin ay magtiwala sa Panginoon ng buong puso. Dahil kung dumarating yung mga pagsubok sa aking mga buhay, sabi nga niya, lagi natin tatandaan yung pangako ng Panginoon, be still, anak, because I am God. I am here. Yun po yung pangako ng Panginoon. At doon natin mararamdaman yung pag-comfort sa atin ng Panginoon kapag tayo ay nagtiwala sa Kanya ng buong puso. At sabi po dito sa 1b, and lean not in your own understanding by depending on God's power. Tunay na, pag dumipende po tayo sa kapangyarihan ng Panginoon, hindi po natin kayang limitahan yung kapangyarihan ng Panginoon. Pero kapag po tayo dumipende sa ating pansariling kakayanan, matatalo po tayo. Dahil ang kapangyarihan ng Panginoon, dahil nga siya ngayon lumikha ng lahat ng bagay, sa kanyang makikita man natin at hindi nakikita, hindi natin kayang anuin yung ating kakayanan. May limit lang po yung ating kakayanan. Kaya mas mainam na dumipende tayo sa Panginoon. Kaya yung sa buhay natin dito bilang mga OFW, kapag may nararanasan tayo sa bahay ng employer natin, wag agad tayong maging impulsive. Dahil sabi nga ni Zechariah, not by might nor by power, but by the Spirit of God. Ito yung, kaya nasabi niya ito, kasi nung naka-receive siya ng balita about sa building of Jerusalem, yung bumagsak na yung templo, hindi agad siya napunta doon sa Jerusalem para gawin agad,
kumonsulto muna siya sa Panginoon, tapos umano siya ng prayer, nag-pray siya, at kumonsulto din siya doon sa governor, at humingi siya ng tulong doon, at i-guide siya ng Panginoon, at lahat ng bagay na kailangan niya para ma-build yung Temple of Jerusalem, na itayo niya yun ng maayos. Dahil hindi siya nanangan doon sa sarili niyang kakayanan, kundi nagtiwala siya sa kayang gawin ng Panginoon sa mga bagay na yun. Kaya tayo, huwag tayong impulsive sa mga desisyon natin sa buhay natin, dahil tunay na kapag tayo kasi tayo ng tao, alam naman natin tayo, minsan madali tayo mag-freak out ng mga ano, pero huminga muna tayo, mag-calm muna tayo, huminga muna tayo ng malalim, tapos saka tayo mag-ano na, kung ano ba talaga yung dapat natin gawin. At makikita natin na ida-direct tayo ng Panginoon sa lahat ng bagay na ating gagawin. At sa number 3 po, in all your ways, acknowledge Him and He will direct your path straight. Ito po yung sa pamagitan ng ating obeying sa God's will ng Panginoon. Sabi nga po dito sa Proverbs 16:1 and 2, nasa tao ang pagpaplano, ngunit ang Panginoon na nagpapasya kung magaganap na ito o hindi. Inaakala natin tama ang lahat ng ating ginagawa, ngunit ang Panginoon lang ang nakapag-uhusga kung ano talaga yung ating motibo. Nasa motibo pa rin po natin yung ano. Tunay po na hindi po madali ang pagsunod sa Panginoon. Kapag po sinabi natin napakadali, mahirap po talaga ang pagsunod sa Panginoon. Pero kapag po tayo ay sumunod yung will po ng Panginoon, yung sinabi po natin, Lord, your will be done. Dahil wala naman po talaga kami magagawa. Ida-direct po natin Panginoon ang buhay natin. May story po tayo dito na about kay Elijah at saka doon sa widow. Nakita po natin doon na, di po ba si Elijah ay pinakain ng uwak. Tapos nung wala na siya mayroon na tubig, inutusan siya ng Diyos na pumunta sa Sidon, sa bahay ng widow. Pero nakasalubong niya itong widow na to, na may daladalang mga kahoy. Dahil pumunta sa gubat yung babaeng widow para kumuha ng kahoy at siya'y magluluto ng tinapay. Nung nakasalubong siya ni Elijah, sabi sa kanya ni Elijah, painumin mo ako ng tubig. Hindi ka naman ng bago, binigyan siya. Pero humirit pa si Elijah. Ang sabi ni Elijah, ipagawa mo rin ako ng tinapay. Samahan mo na ng tinapay. Diba? Ayaw nga niya ng tubig lang, gusto niya may tinapay. Ngayon, ang sabi ng balo, meron kami sa bahay, siguro isang taka lang na harina at saka konting langis. Kung lulutuin ko ito ngayon, bukas kami, wala nang kakainin ng anak ko. Pero sa kabila ng lahat na yun, sumunod siya sa pinag-utos ni Elijah na ipagluto siya ng tinapay. At doon nakita ng babaeng balo na kapag sinunod mo yung sinabi ng Panginoon, yung pa nga si Elijah tao lang yun. Pero yung tao na yun may kasi ng banal na Espiritu Santo mula sa Diyos. Dahil ang ginawa ni Elisha, sinunod niya yung sinabi ni Elijah. Nang pag-uwi ng bahay, nagluto siya ng tinapay. At doon nakita natin yung kapangyarihan ng Panginoon na nag-overflow yung tinapay at harina na hindi sila naubusan sa kanilang garapon ng pagkain sa araw-araw na kasama nila si Elijah. Tunay na kung susunod tayo sa kapangyarihan at kalooban ng Panginoon, ano man yung pinagdadaanan natin sa buhay, financial man, kung problema man sa pamilya, ipagkatiwala lahat natin sa Panginoon tayo. Ida-direct ng Panginoon yung ating isipan, lalo unang-una yung ating isip. Dahil pag ang isip natin ang bumigay, wala tayong kakayanan. Tunay na ipagkatiwala natin ang lahat sa Panginoon dahil wala tayong magagawa. Tunay na nakita doon ni Elisha na ang kabutihan ng Panginoon. Dahil kung hindi na sinunod yun, wala na silang pagkain. Dahil talagang kakapurat yung kanilang harina at saka langis. Tunay na hindi natin kayang sukatin, hindi natin kayang takalin ng kapangyarihan at kabutihan, pagmamahal sa atin ng Panginoon. Kaya huwag tayong mapagod, huwag tayong mangginawa sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Dahil ang pangako niya, in due time, we will reap a harvest. Tunay na yung kabutihan ng Panginoon nakikita natin. Hindi man ngayon, in a future nakikita natin. Tunay na sa paglakad natin, sa pamumuhay natin bilang mga Kristiyano,
lagi natin tatandaan, ang Diyos ay mabuti at ang pangako niya ay tapat at kailanman ay hindi siya nagbabago. Salamat po.